ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ganun mo talaga kabilis na paniwala yung babaeng kasama mo kagabi? Hayop pa. Natalo mo ako sa pustahan. Sayang yung 5K ko. Malay ko ba naman na papatulang ka nun? Siyempre, wala ka bang bilib sa akin? Hindi mo alam kung paano ko napapa-oo yung mga babaeng nakakasama ko. Simpleng galawan lang pero smooth pare. Oo na, ikaw nang malakas sa mga babae. Ako nga, kung walang pinakilala sa akin doon sa birthday party, wala man lang sana ako madidiskartehan. Grabe, ang alat ko nung gabing yun. Malas mo, pero sa akin, sobrang tamis. Ibang klase si Jeneline pare, mahihain lang pero… Di ikaw na maswerte. Ako na talaga. Pero ang tanong, nakuha mo man lang ba yung number o pangalan niya sa Facebook? Siyempre hindi. At wala rin naman akong balak na kunin yun. Kapag one night stand lang pare, wala na dapat kasunod. Ano yun? Tatawagan ko siya for cuddle nights? Baduy naman nun. Sabi mo kasi maganda naman. Hindi ba siya yung tipong pwede mong i-date o maging girlfriend? Girlfriend? Pwede naman. Pero ayoko pa ng commitment ngayon. Ayoko yung may magbabawal sa akin sa mga ginagawa ko. Alam mo naman, kapag may girlfriend na ako, hindi na ako pwedeng lumabas with other girls. Away yun, panigurado. Sa bagay, sa lifestyle mo kasi ngayon, hindi ka pa nga pwedeng pumasok sa isang relasyon. Baka mamatay ka ng maaga. Bakit mo naman nasabi yan? Sa tingin mo ba, bubuhayin ka pa ng girlfriend mo kapag nalaman niya kung ilang babaeng kinakama mo sa loob ng isang buwan? Bawi ka na lang sa next life pag nagkataon pare. Mangyayari lang yon kung magpapahuli ako. Sa tinik kong to, malabo yung sinasabi mo. Kaya nga tama lang na huwag ka na muna mag-girlfriend. Kawawa lang siya sa'yo. Kaibigan ba talaga kita? Parang kontrang-kontra ka sa mga ginagawa ko ah. Ganun talaga yung tunay na kaibigan. Pupunahin ka rin sa mga kalokohan mo at hindi laging kukonsintihin. Sus, tigilan mo nga ako dyan sa drama mo. Konti na lang talaga, di na kita makikilala. Para kang may sapi pag matino yung lumalabas sa bibig mo eh. Bakit? Bawal na ba maging matino kahit minsan lang? Sa mga katulad natin, hindi talaga bagay pare. Ay. Oh, para sa naman yung buntong hininga mo? Patawa-tawa lang ako pare, pero may malaking problema talaga ako. Ha? Anong problema? Saan na kanina mo pa sinabi? Pare, nakabuntis ako. Anak ng… Di nga. Sira ulo, wag mo akong binibiro ah. Akala ko pa naman baog ka. Hoy, hindi ako baog. Saka hindi ako nagbibiro. Nakabuntis nga ako. Sa itsura mong yan? Langya, totoo nga. Teka, kala ko ba maingat ka? Akala ko nga rin eh. Pero pare, pag binalas ka, may mabubuo talaga. Para sa'yo, malas ang mga baby? Di malas ka rin pala nung pinanganak ka. Buisit ka naman pare. Seryoso ko, ano ba? Oh, chill. Hindi tayo magkaaway dito. Ay, sino ba kasi yung nabuntis mo? Kaibigan ko. Yun lang pare, yari ka. Wala ka nang kawala dyan. Nanakot ka pa. Sus, pupusta ako. Hindi papayag yung kaibigan mo na hindi mo siya pananagutan. Paano mo nasabi? Pala desisyon ka rin eh. Di kausapin mo nang malaman mo kung ano yung sinasabi ko. Ayoko. Bakit, naduduwag ka? Di ako duwag. Hindi ko lang alam kung paano siya haharapin. Ay, malaking problema yan sa'yo pare. Sana mangyari din to sa'yo para mamroblema ka rin. Hindi yun mangyayari. Saka kung sakali mang makabuntis ako, hindi ko siya pananagutan. Kahit lumud pa sa harapan ko. Papadudot, dinaan ko na lamang sa tawa ang pinag-usapan namin ni Jairon. Pero ang totoo ay medyo kabado na rin ako noon. Sakaling mangyari din sa akin ang mga bagay na yon. Takot ako makabuntis, ayoko ng responsibilidad sa kahit na sino. Masyado na ako nasanay na sarili ko lamang ang iniintindi ko. Pero minsan ay naiisip ko rin naman ng
magiging sitwasyon ko kung sakaling magdesisyon na akong magpakasal. Ang kaso ay hindi pa lang talaga yon ang tamang panahon. Kung sa pinansyal naman ay handa na ako, Papa Dudut. Pero sa commitment sa isang babae ay aminado ako na hindi ko pa talaga kaya. Makalipas ang 3 buwan mula noong makasama ko si Jeneline ay may nakilala ulit ako. Emily ang pangalan niya. Medyo hawig nga sila kaya habang kausap ko siya ay parang si Jeneline ang nakikita ko sa kanya. May nangyari agad sa amin noong unang gabi pa lamang kaming nagkasama. Akala ko ay hindi ko na siya makikita kinabukasan dahil gano'n naman palagi ang nangyayari sa mga nakaka one night stand ko. Kung hindi ako ang mangiiwan sa kanila sa hotel ay sila naman ang gagawa noon sa akin. Pero iba si Emily, Papa Dudut. Hindi siya umalis at hinintay pa niya akong magising. Nagulat ako nang makita ko siya na suot ang damit ko. Nakangiti pa siya sa gilid ng kama noong magising ako. Romantic na sana pero allergic ako sa ganong klase ng mga eksena. Pero ang nakakatawa roon, para akong na-hypnotize sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nagawang ayain akong kumain na kasama siya. At sa ganong paraan ko rin siya nagustuhang bigla, Papa Dudut. Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hindi ka pa nagkakanin pag umaga? Hindi, kape lang. Ayos na ako. Ganun ba? Sorry ha. Kung alam ko lang hindi na sana ako nag-order. Hayaan mo na. Ako na lang magbabayad. Ha? Uy hindi, libre ko to. Tsaka kung hindi mo kakainin yung pagkain mo, akin na lang. Ako na lang ang kakain. Ikaw uubos nito? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Kulang pa kaya sa akin tong in-order ko para sa sarili ko? Sorry kung ma-offend ka. Pero wala ka bang pagkain sa inyo? Anong klaseng tanong yan? Marami kaya akong pagkain sa bahay ko. Hindi ako nagugutuman kung yun ang iniisip mo. Malakas lang talaga akong kumain. Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala. Kasi hindi ka naman mataba. Medyo chubby lang. Ganyan nga yung mga gusto ko sa babae. Ayoko yung masyadong payat. Baka matinik ako. Grabe ka naman sa mga payat. Kung alam mo lang kung gaano rin nila kagustong tumaba pero hindi lang talaga kaya. Bakit alam mo? Kasi ganun ang kapatid ko. Kaya pala. Sorry sa nasabi ko. Ayos lang yun. Basta wag mo na lang uulitin kasi makakasakit ka talaga ng feelings. Honest lang talaga ako. Hindi naman porket honest ka, magiging insensitive ka na rin. Kakain ka pa ba o sasermonan mo na lang ako? Kakain pero... Kumain ka na. Wag na natin pag-usapan yung honesty ko. Kasi di ko rin naman yun ina-apply sa ibang bagay. In short, sinungaling ka. Minsan lang. Sinungaling ka pa rin. Sige na, oo na. Sana ganyan ka lagi. Laging ano? Yung lagi ka nakatawa. Nakikita ko kasi sa mga mata mo na may pinagdaraanan ka rin. Parang ako. Pero hindi kita tatanungin tungkol doon. Sigurado ako na ayaw mo rin namang pag-usapan. Tama, ayoko nga pag-usapan. Ikaw, ayaw mo rin pag-usapan yung personal life mo? Ayoko no, pareho lang tayo. Nandito ako para huminga sa lahat kaya ayokong dalhin pa yun dito. Gusto ko magpagpag ng stress, ng lungkot. Lahat. Gusto ko lang naman ng peace of mind at 5 million pesos. Seryoso ba yan? Siyempre. Pero imposible naman yung 5 million, di ba? Kahit sa akin, imposible rin yan eh. Anong oras ka nga pala uuwi? Hatid na kita. Sira ka ba? Hindi nga ako nagkwento sa'yo ng personal life ko tapos ihahatid mo ko? Eh di nalaman mo na address ko noon. Oo nga naman. Pero, pwede ko bang makuha number mo? Hindi rin. Sige na. O kaya kung ayaw mo ibigay, yung number ko na lang kunin mo. Sige. Thank you. Yun lang, nagpapasalamat ka na? Gusto kasi kita makita ulit. Sana makalabas tayo kapag free ka. Pag-iisipan ko, Von. Ay, parang ayoko pang umuwi ka eh. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang na makasama ka pa. Parang ang bagal ng oras pag ikaw yung kasama ko eh.
Saka parang ang gaan lang ng lahat. Isa lang naman yung kailangan mong gawin para makasama mo pa ako ng matagal eh. Ano yun? Simple lang. Ligawan mo ko. Papadudot na gulat ako sa mga sinabing yon ni Emily. Mukhang mahiyain kasi siya kaya hindi ko inaasahan na sa kanya pa mismo manggagaling yon. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niya kaya dinaan na lamang niya yon sa pagbibiro. Nang matapos ang kwentuhan namin, parang bigla akong nakaramdam ng lungkot. Hindi ko kasi alam kung makakausap ko pang muli si Emily. Nakadepende na sa kanya kung magkikita pa kami o hindi na. Lumipas ang isang buong linggo na walang paramdam si Emily, Papadudot. Naisip ko noon na baka hindi talaga siya interesado na mas kilalanin pa ako. Hindi na ako umasa pa. Sinubukan ko ulit maghanap ng iba pero para akong pinaglalaruan ng tadhana. Sa lahat kasi ng babaeng nakakasama ko ay hinahanap ko yung mga nagustuhan ko kay Emily. Isang gabi, Papadudot, nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng message mula sa isang unknown number. Kinutuban ako kaagad dahil wala naman akong ibang pinagbigyan ng number ko. Napangiti na lamang ako ng oras na yon dahil nagkaroon ako ng ngunting pag-asa. Pag-asa na muli kong makakausap at makikita ang babaeng ilang linggo nang laman ng isip ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kumpirma ko na si Emily nga ang nag-message sa akin. Ibinigay ko ang pangalan ng social media account ko para magkausap kami through video call. Na-excite ako nang magkausap kaming muli. Doon ko na siya nakilala ng mabuti, Papadudot. Bunso daw siya sa magkakapatid pero lahat ng nakakatanda sa kanya ay may kanya-kanya ng pamilya. Siya na lamang ang wala. Dahil sa edad niya ay pinipressure na siya ng mga magulang niya na magkaroon na rin ng sariling pamilya. Naglabas siya ng sama ng loob sa mga magulang niya. At ng mga sandaling yon ay parang gusto ko na lamang siyang puntahan para yakapin at iparamdam na kaya ko siyang damayan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang kalambot ang puso ko pagdating sa kanya. Papadudot, tuluyan na ngang nahulog ang loob ko kay Emily. Niligawan ko siya noong sinagot niya ako ay ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Hindi ko akalain na kaya ko naman palang magpakatino. Hindi ko na in-entertain yung mga babaeng katulad ng mga sinasama ko sa isang gabi na kung saan parang maglaro lang. Nakontento na ako sa kanya. Inulan ako ng panunukso mula kay Jairon noong malaman niya na kami na ni Emily at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Hindi pa ako handa roon pero noong may nangyari sa amin, hindi pumayag ang mga magulang niya na hindi pa kami magpapakasal. Ayaw kasi nila na mabuntis ang anak nila nang hindi pa man lang ikinakasal sa simbahan. Kaya naman noong first anniversary namin ay ikinasal na kami ni Emily. Pero kung kailan buo na ang loob ko na magkaroon na ng sariling pamilya, ay saka naman dumating ang isang malaking problema. Paano mo nalaman tong address ko? At anong kailangan mo sa akin? May kailangan kang malaman. Jenilyn, pwede ba? Ang tagal na nung huli kitang nakita. Bakit ba nagpakita ka sa akin ngayon? Pwede bang makinig ka muna? Hindi. Kung gusto mo lang na makipagrelasyon sa akin, hindi na pwede. May asawa na ako. Wala akong pakialam kung may asawa ka na. Mas mahalaga yung sasabihin ko. Bakit kasi hindi mo pa diretsahin? Hihintayin mo pang maubos yung pasensya ko bago mo sabihin yung sadya mo sa akin. May anak tayo. Hunter ang pangalan niya. Ano? Seryoso ka ba? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay? Hindi ako nagbibiro, Von.
May batang nabuo nung gabing may nangyari sa atin. Ano naman kung meron? Hindi ko na problema yan. Tatanga-tanga ka kasi. Alam mo namang malandi ka pero hindi ka gumagamit ng proteksyon. Wow! Kung makapagsalita ka, parang kasalanan ko lang yung nangyari. Pues para sa kaalaman mo, hindi ka rin gumamit ng proteksyon noon. Hindi mo na naisip kasi gigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Bakit hindi? Nagkaanak ka nga sa akin. Fine. Sabihin na nating may anak nga tayo. Anong gusto mong gawin ko? Panagutan ka. Sinabi ko na kanina. May asawa na ako, kaya hindi ko na problema yan. Hindi mo kailangan panagutan kasi may boyfriend na ako. Ang gusto ko lang, kunin mo yung bata. Ikaw yung ama niya kaya dapat lang na nasa iyo naman siya. Ilang taon na rin ako yung sumalo ng responsibilidad mo bilang ama niya. Kaya ngayong malaki na siya, ikaw naman yung kumupkup sa kanya, no? Sira ulo ka ba? Anong tingin mo dun sa bata, aso? Basta mo na lang pinapamigay. Hindi ko siya pinapamigay. Ikaw yung tatay niya. Hindi ba tama lang naman na ikaw naman yung mag-alaga sa kanya? Hindi na siya pwede sa akin. Hindi siya tanggap ng boyfriend ko. Please, Von. Kunin mo na yung anak mo. So ngayon anak ko na lang. Kunin mo na lang siya. Tutulong ako sa mga gastusin niya at dadalawin ko rin naman. Kailangan ko lang talaga na mapag-iiwanan sa kanya kaya please, pumayag ka na. Hindi nga pwede. Hindi to pwede malaman ng asawa ko. Gawan mo na lang ng paraan. Basta hindi na siya pwede sa akin. Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw yung hindi nakakaintindi. Hindi na siya pwede magtagal sa akin kasi hindi magtatagal. Malalaman na ng boyfriend ko na hindi ko talaga siya pamangkin. Pinakilala mo na palang pamangkin mo eh. Bakit hindi mo pa panindigan? Nagdududa na sa akin yung boyfriend ko. Gusto na niya magkaanak kami pero hindi pa ako pumapayag. Hindi pa pwede hanggat hindi ko pa nabibigay sa'yo yung anak mo. Gusto ng boyfriend ko na ibalik ko na si Hunter sa magulang niya. Magulang lang niya? Ikaw din naman yun. Kaya mo nang gawa ng paraan niya nang hindi nalalaman ng boyfriend mo. Huwag mo na akong idamay. Hindi nga ako sigurado kung sa akin ba talaga yung batang sinasabi mo. Gusto mo pa bang magpa-paternity test kayo? Hindi ako magdadalawang isip kasi sigurado na ako sa magiging resulta. Hindi na kailangan. Hindi ako magsasayang ng oras para dyan sa walang kwenta mong sinasabi. Hindi ako papayag na hindi mo kukunin yung anak mo. Sinong tinakot mo? Von naman, please! Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko kukunin yung bata sa'yo. Ay, kung gusto mo siyang ibigay sa akin, sana noon pa. Nung wala pa akong asawa. Hindi yung ngayon ka nang gugulo kung kailan inaayos ko na yung buhay ko. Napaka-selfish mo naman. Dahil lang kasal ka na, ako na dapat yung magdusa sa sitwasyon na tayong dalawa naman yung nagsimula. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Umalis ka na habang wala pa yung asawa ko. At please lang, wag ka na magpapakita ulit sa akin. Papadudot bigla akong nanghina noong nalaman ko na nagkaroon pala ako ng anak kay Jeneline. Kahit na hindi pa naman napapatunayan na ako nga ang ama ng bata ay natakot ako na baka totoo nga ang sinasabi ni Jeneline. Malaking problema yon kapag nagkataon. Kahit gaano kabait si Emily ay ayaw na ayaw niyang niloloko siya. Kahit pa sabihin ko na nauna pa yung nangyari sa amin ni Jeneline, bago naging kami ay mahirap pa rin tanggapin sa part niya na makakasama niya sa isang bahay ang anak ko sa ibang babae. Gulong-gulo na ako noon, Papadudot. Idinaan ko na lamang sa inom ang lahat kaya minsan ay nagtatalo na rin kami ni Emily. Alam kong ako naman yung mali pero hindi ko yon matanggap sa sarili ko. Okay na dapat ang lahat, maayos na yung buhay ko tapos bigla pang sumingit si Jeneline sa eksena. Dumagdag pa sa iniisip ko noon ang kagustuhan ni Emily na magkaroon na kami ng sariling anak. Pinagbigyan ko naman siya at pinaghandaan na rin namin mag-asawa ang future ng magiging anak namin. Pero kahit na anong focus ang gawin ko sa pagbuo ng sarili kong pamilya, ganon din naman si Jeneline sa panggugulo sa akin, Papadudut. Pambihira! Di nga! Nagkaanak ka talaga doon sa Jeneline na yon? Buisit, huwag mo nga akong tawanan.
O ngayon, pikon na pikon ka sa akin. Samantalang nung ako'y nakabuntis, pinagkamala mo pa akong baog. Alam mo, kalalaki mong tao ang drama-drama mo. Dinamdam mo talaga yun? Siyempre hindi. Buti naman. Hindi pa ako handang umatendang burol mo sakaling di mo na kaya yung mga sinasabi ko. Kung biruin din kaya kita na hindi pa ako handa maging ninong sa binyag ng anak mo kay Jenilyn. Sira ulo. O hindi napikon ka. Huwag mo kasi akong simulan. Kasi kayang-kaya na kitang durugin sa asaran ngayon. Pero seryoso pare, ano nang plano mo? Wala. Bakit ko pa poproblemahin yung bata na kay Jenilyn na nga? Paano kung sa kakaiwas mo sa kanya si Emily lapitan niya? Tapos ka ron pare. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kay Jenilyn kapag ginawa niya yun. Hindi niya pwedeng idamay si Emily sa problema namin. Namin? So tinatanggap mo na nga na may anak ka kay Jenilyn? Proud father ka na ba? Kung anak ko siya kay Emily, oo. Baka ipagsigawan ko pa sa buong Baguio City na may anak na kaming dalawa. Kaso hindi Ano na lang yung sasabihin ng mga magulang niya kapag nalaman na may anak ako sa dati kong nakalandian? Nakakahiya yun pare. Ay, simba ako ng simba pero ako patong patuloy na nagkakasala. Kung hindi mo naman naging asawa si Emily, malabo kang mapapasok sa loob ng simbahan, no? Kung subukan mo rin kaya, nang di puro kamanyakan yung topic na sinisimulan mo sa group chat natin. Napapagalitan pa ako ng asawa ko pag nababasa niya yung messages niyo Sus! Masyado ka naman nagpapa-under sa asawa mo. Hindi ako under ng asawa ko. Pinapatunayan ko lang sa kanya na nagbago na ako pare. Na hindi na ako kagaya ng dati. Na parang nagpapalit lang ng damit sa dami ng babae. Grabe, ngayon pa lang, ibang-iba ka na pare. Hawaan mo naman ako ng konting katinoan dyan. Kung gustong tumino, simulan mo na ngayon pa lang. Nga pala, kumusta na kayo nung kaibigan mong nabuntis mo? Kinukulit ka ba? Hindi na pare. Sinuporta ako na lang para hindi na ako guluhin. Alam mo naman, ayoko na may aalagaan ako. Sana nga pwede rin yan sa akin. Ang kaso, iba yung gusto ni Jenilyn. Gusto niya na sa akin na talaga si Hunter. Siguro ikakasal na rin sila nung boyfriend niya kaya pinamimigay na niya yung bata. Di man lang ba nagduda boyfriend niya? Nagdududa na nga kaya ginugulo niya ako. Pakilala niya raw kasi pamangkin niya lang yun. Ayun, pinapasaoli na sa magulang. Kawawa naman yung bata pare. Di naman sa hinuhusgahan kita, pero hindi ka man lang ba naawa sa anak mo? Hindi pa sigurado kung anak ko nga. Kung ako sa'yo, kesa nag-iisip ka pa na malala dyan, siguraduhin mo na muna. Hindi na. Kasi kahit naman mapatunayan na anak ko nga si Hunter, wala pa rin akong planong kunin siya sa nanay niya. Plano na namin magkaanak ni Emily pare. Sakaling makapanganak siya, yun lang ang ituturing kong anak. Pare, payo lang ha. Mas maganda kung ngayon pa lang magsasabi ka na ng totoo kay Emily. Hindi yun ganun kadali pare. Iba magalit yun. Mas lalo lang sa magagalit kung hindi mo pa rin sasabihin. Lalo lang lumalaki yung kasalanan mo habang pinapatagal mo pa. Pag-iisipan ko muna, saka hahanap din ako ng tiyempo. Papadudot, ilang araw kong pinag-isipan kung paano sasabihin kay Emily ang tungkol kay Hunter. Patuloy pa rin kasi ang pangungulit sa akin ni Jenilyn. Yung huling message niya ay ibinigay niya ang address ng bahay na tinutuluyan nila ng anak namin. May pagkakataon na naisip ko silang puntahan para makita ang bata pero naisip ko rin na baka umasa lamang si Jenilyn kapag ginawa ko yon. Kaya hanggat hindi pa kami nag-uusap ng asawa ko ay wala muna akong ginawa. Tuwing sinusubukan kong buksan ang usapan tungkol doon ay lagi namang naisisingit ng asawa ko ang tungkol sa pagkakaroon namin ng sariling anak. Excited na siyang magkaroon kami ng sariling anak para daw may sasalubong na sa amin sa pag-uwi mula sa trabaho. Habang tumatagal, ang hindi ko pagsasabi kay Emily ng problema ay mas lalo akong nahihirapan. Papadudot, hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumigil na sa pangungulit sa akin si Jenilyn. Hindi ko alam kung bakit niya yon ginawa pero malaking pabor naman sa akin ang pananahimik niya. Para akong nabunutan ng tinik. Lalo akong nakampante noong kahit na ilang buwan nang nakalipas ay hindi pa rin nagpaparamdam si Jenilyn.
Siguro ay tinanggap na ng boyfriend niya ang sinasabi niyang anak namin. Noong nakaramdam ng pagkahilo ang asawa kong si Emily, imbes na magpadoktor, ay mas inuna pa niyang magpiti para malaman kung nagdadalang tao na siya. Naintindihan ko naman ang excitement niya dahil matagal-tagal na rin naman kaming sumusubok pero walang nabubuo. Negative ang resulta ng pregnancy test. Noong nagpa-check up siya ay nalaman namin na low blood pala si Emily kaya siya nakakaramdam ng pagkahilo. Sinamantala na rin namin ang pagkakataong yon na magpatingin kung sino sa amin ang may problema. Kaya naman hindi kami makabuo. Sa isip-isip ko ay imposibleng ako yon. Kung totoong anak ko nga si Hunter, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos naming magpatingin sa doktor, hindi ko alam kung paano pagagaanin ang kalooban ni Emily nang makumpirma namin na siya ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak. Halos gabi-gabi siyang umiiyak at sinisisi niya ang sarili niya kahit na wala namang may gusto sa mga nangyari. Sa mga pagkakataong yon ay hindi ko siya iniwanan. Hindi ko alam pero hindi naman ako nadismaya noong nalaman kong baog siya. Yon ay kahit gustong-gusto ko nang magkaanak kaming dalawa. Hindi naman nagbago ang pakikitungo sa akin ni Emily pero minsan tuwing nababanggit niya na gusto talaga niyang magkaanak ay hindi niya napipigilan ang maging emosyonal. Naawa ako sa kanya at sinasuggest ko na rin na mag-ampon na lamang kami pero hindi niya gusto ang ideyang yon. Pag-iisipan niya raw muna. Hindi ko naman siya kinulit at sinabi ko naman sa kanya na walang kaso sa akin kung hindi niya ako mabibigyan ng anak. Masaya naman ako na kami lamang ang magkasama pero may isang gabi na biglang pumasok sa isipan ko si Hunter. At doon na nga ako nagka-interes na makita ang bata. Pinuntahan ko ang address na ibinigay ni Jeneline. Nakala ko ay magiging madali na lang sa akin ang lahat. Pero noong unang punta ko roon ay pinagtabuyan ako ni Jeneline at sinabing hindi ko na pwedeng makita pa si Hunter. Pero Papa Dudut, sinubok ulit ako at ganito po ang nangyari. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang naman makita si Hunter. Huwag mo naman ipagdamot sa akin yung anak ko. So ngayon anak mo na siya. Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo nung nagmamakaawa ako sa'yo? Alam ko kung ano yung mga sinabi ko. Sorry, okay? Ano bang pwede kong gawin para makita ko si Hunter? Pag-usapan natin. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nakikita. Sige na naman, Jeneline. Aminin ko, napakasama akong tao at napakawalang kwenta kong ama nung hindi ko tinanggap bilang anak si Hunter. Pero pinagsisisihan ko na yun ngayon. Huli na para magsisi ka kasi nagbago na yung isip ko. Hindi ko na ibibigay sa'yo si Hunter at hindi na rin niya kailangang malaman na ikaw yung tatay niya. Jeneline, please naman oh. Kahit ipakita mo lang sa akin yung anak ko. Huwag mo nang ulit-ulitin yung salitang anak ko kasi hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa isang lalaking takot sa responsibilidad. Saka ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Ilang buwan na rin nung magkausap tayo tapos ngayon ka palang lalapit sa akin? Natakot lang ako noon. Natakot ako sa magiging reaksyon ni Emily. Baka kasi hiwalayan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Alam kong naiintindihan mo tong nararamdaman ko. Kasi nagmahal ka rin naman, di ba? Huwag mo nang gamitin yung nararamdaman ko para i-justify yung pagkakamaling nagawa mo. Hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon kaya dapat nung unang beses pa lang na lumapit ako sa'yo, tinanggap mo na si Hunter. Nandito na ako ngayon. Handa na ako makipag-usap. Handa na akong humingi ng tawad kahit paulit-ulit. Gagawin ko yun. Basta pagbigyan mo lang ako na makita at makausap yung anak ko. Please, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw, maswerte ka kasi lagi mo siyang nakikita. Lagi mo siyang nakakasama. Kung nagkamali ako nung ipinagtabuyan kita, ikaw rin naman, di ba?
Para sa'yo, malaking problema si Hunter dahil hindi siya matatanggap ng boyfriend mo. Tumigil ka! Hindi ka pa ba masaya na malaya ka na sa responsibilidad mo kay Hunter? Pwedeng-pwede ka nang magkaanak sa asawa mo kahit ilan pa yon, wala na akong pakialam. Hindi na kami magkakaanak ng asawa ko. Ha? Ano? Baog si Emily. Nakita ko kung gaano siya kalungkot nung nalaman niya na hindi niya ako kayang bigyan ng anak. Ah, ganon. Kaya ba nandito ka ngayon para kunin si Hunter? Tapos ano, kayo na yung tatayong magulang niya? Swerte mo naman. Ako yung nagpalaki sa kanya kaya ako lang yung magiging nanay niya. Huwag ka nga magsalita na parang napaka-perpekto mong ina. Hindi ka rin naman proud na anak mo si Hunter, di ba? Kinailangan mo pa siyang ipakilala sa boyfriend mo bilang pamangkin mo. Kaya kung sa pagkakamali lang naman, halos patas lang tayo. Hindi mo rin pwedeng isumbat sa akin yung pagpapalaki mo sa kanya sa loob ng ilang taon. Kasi hindi mo naman sinabi sa akin na nagkaanak tayo nung buntis ka pa lang. Bakit? Kung sinabi ko ba sa'yo na mas maaga, matatanggap mo siya? Siguro. Kita mo na, hindi ka sigurado. Hindi pa ako sigurado nun kasi hindi pa ako handang magkaanak. Pero ngayon na gustong gusto ko na, saka naman hindi pwede. Ang hirap, Jenilyn. Siguro, karma ko na to sa mga kalokohan ko. Sa lahat ng nagawa ko. Lalo na sa inyo ni Hunter. Kaya I'm sorry. Sana mapatawad mo pa ako. Aalis na ako. Pasensya na kung ginulo pa kita rito. Sandali. Bakit? Kung gusto mong makita si Hunter, sasabihan na lang kita kapag pwede na. Wala na siya rito. Anong ibig mong sabihin? Dinala ko muna siya sa bahay ng pinsan ko. Dito na kasi titira yung boyfriend ko kaya nilayo ko na muna siya. Pero bakit binabawalan mo ko na? Sinusubukan lang kita kung talagang sincere ka. Pero hayaan mo muna ako nakausapin si Hunter bago kayo magkita. At kung may papangako mo sa akin na hindi mo siya papabayaan, ibibigay ko siya sa'yo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na sasabihin yon ni Jenilyn. Akala ko kasi talaga ay wala na akong pag-asa na makita ang anak ko. Kinabukasan lang ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya na nagsasabing pwede ko nang makita si Hunter. Bigla akong nakaramdam ng excitement, Papa Dudut. At nung tuluyan na nga kaming magkita ay parang lumukso ang puso ko nang masilayan ang mga ngiti ng batang hindi maipagkakailang anak ko nga. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon, pero sa kabila ng sayang nararamdaman ko ay naroon din ng takot para sa magiging reaksyon ni Emily. Nagsinungaling ako kay Jenilyn at sinabi ko sa kanya na nakapag-usap na kami ni Emily at tanggap na ng asawa ko si Hunter. Pero ang totoo ay saka pa lang namin yon pag-uusapan kapag nakuha at naisama ko na sa bahay ang anak ko. Inaasahan ko nang magagalit si Emily at ang malalapay baka makipaghiwalay siya sa akin. Pero nang makita niya si Hunter, parang agad silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa isa't isa. Yon ang hindi ko inaasahan. Alam ko naman na mabuting tao si Emily, pero yung pagtanggap niya sa anak ko na bunga ng naging kalokohan ko noon, yon ang mas nagpatibay ng pagmamahal ko para sa kanya. Han, hindi ka ba talaga galit? Galit saan? Sa pagdadala ko rito kay Hunter. Anak ko siya sa ibang babae, kay Jenilyn. O tapos? Han naman, mas gusto ko pang magalit ka sa akin kaysa ganyang ka sumagot. Sinasabi mo na hindi ka galit pero iba naman yung nararamdaman ko. Kailangan ko pa bang sabihing nasaktan ako? Sabi mo nga nagkaanak ka sa ibang babae, Von. Tapos anong gusto mo? Okay na okay lang sa akin yon? Na hindi na lang ako magrereklamo kasi hindi naman kita mabigyan ng anak, ganun ba? Han, hindi. Gusto ko lang marinig kung ano yung gusto mong sabihin. Kung magagalit ka sa akin, harapin ko naman eh. Hihingi ako ng tawad. Kailan mo pa alam na may anak ka sa ibang babae? Ilang buwan na rin mula nung nalaman ko. Aaminin ko,
Hindi ko tinanggap si Hunter nung una. Kakakasal lang natin noon at ayaw kong masira yung pagsasama natin dahil lang sa naging kalokohan ko noon. Ayoko magalit ka sa akin. At sa tingin mo, hindi ako magagalit sa'yo ngayon kasi finally, natauhan ka na at magpapakaama ka na sa anak mo. I'm sorry. Sorry, Han. Hindi ko talaga alam na nagkaanak kami ni Jeneline. Hindi naman siya nagparamdam after nung may nangyari sa amin. Taon na yung lumipas bago niya sinabi na may anak kami. At kasal na tayo. Nakakatawa, no? Ang galing lang nung timing. Nalaman mo na hindi kita kayang bigyan ng anak. Tapos dumating sa buhay mo si Hunter. Napaka-perfect ng sitwasyon para sa iyo. But not for me, kasi nasasaktan ako. Hindi dahil may anak ka sa Jeneline na yun, kundi dahil yung kaisa-isang silbi ko bilang asawa, wala rin naman pala. Failure na nga ako sa parents ko. Failure pa rin ako pagdating sa relasyon natin. Wala akong kwenta. Han, ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ka failure. Blessing ka sa buhay ko. Sapat ka na sa akin. Bonus na nga lang na dumating pa sa atin si Hunter eh. Pamilya na tayo kaya wag mo nang isipin na wala kang silbi. Kasi sa totoo lang, sobrang lungkot ng buhay ko kung wala ka. Baka hanggang ngayon, magulo pa rin yung buhay ko kung hindi ikaw yung naging asawa ko. Ikaw pa rin naman yung umahis sa buhay mo. Desisyon mo pa rin yun. Pero malaki yung naging parte mo. Sorry, Han. Hindi ko lang talaga maiwasan maging emosyonal. Kasi alam mo naman na gustong-gusto ko talaga maging mommy, di ba? Yung sa akin mismo galing. Pero wala eh. Hindi na mangyayari yon kaya dapat tanggapin ko na lang na nakatadhana ako maging ina ng ibang bata. Paayaw-ayaw pa ako mag-ampon tayo. Pero ang totoo, yun lang naman yung option na meron tayo eh. Kaya salamat kay Hunter. Kasi dumating siya sa buhay natin. Hindi man siya nanggaling sa akin pero dugot laman mo naman siya kaya masaya na rin ako. Ay, salamat Han. Hindi mo alam kung paano mo napagaan tong nararamdaman ko ngayon. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko magagalit ka sa akin ng sobra tapos papalayasin mo ko. Teka nga, yun ba yung gusto mong mangyari? Pwede ko namang gawin yun. Han, kahit palayasin mo ko, babalik at babalik pa rin ako rito. Wala akong ibang pupuntahan kundi ikaw lang. Saka kahit na anong mangyari, sa'yo lang ako uuwi. Papadudot tinanggap ni Emily si Hunter at itinuring na parang tunay niyang anak. Masaya kami na dumating siya sa buhay namin. Hindi man kami pinalad na magkaroon ng sarili naming anak. May isang makulit at malambing na bata naman na sumasalubong tuwing umuuwi kami. Noong nabalitaan ko na ikakasal na si Jeneline ay tinanong ko siya kung may balak pa siyang kunin si Hunter pero buo na raw ang desisyon niya. May balak na kasi siyang sumama sa boyfriend niya sa Australia at doon na siya titira. Iiwan na niya sa amin si Hunter at mas gusto niya na kami na ang maging magulang ng anak namin. Pumayag naman si Emily pero personal niyang kinausap si Jeneline para makasigurado na hindi na talaga babawiin sa amin ang bata. Nagkasundo naman kaming tatlo. Inasikaso naming lahat ng kailangan para maging legal ang pagkupkup namin kay Hunter bago pa man umalis si Jeneline. Sa ngayon, papadudot ay nag-aaral na sa elementarya ang anak naming si Hunter. Hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya ng asawa ko at itinuring talaga siya na parang tunay nitong anak. Masaya na ako sa naging takbo ng buhay ko, papadudot. Mula sa pagiging playboy, ngayon ay isa na akong responsableng ama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat, papadudot. At sa lahat po ng sumusuporta sa Barangay Love Stories. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Barangay LS dahil kung hindi po dahil sa programa ninyo ay hindi mapapakinggan dito ang kwento ko. Muli, thank you and God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Von.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Oy! Ayan yung pamangkin ko. Joanna! Hello po, Uncle Emilio. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap ah. May dinalaw po kong kaibigan eh. Alam mo namang reunion ng pamilya natin ngayon. Tapos ibang tao pa inuna mo. Ngayon na nga lang tayo makakapag-banding tapos late kapag dumating. Pasensya na po, mas nauna yung plano namin ng kaibigan ko eh. Pero hayaan nyo na po, ang mahalaga, nandito naman na ako, di ba? Oo nga naman. Ang mahalaga kumpleto na tayo. Kumusta na po kayo? Parang napaaga yata ang inuman nyo ah. Lasing na naman kayo? Hindi pa ako lasing. Talagang inuman agad ang inunan nyo ah. Alam mo naman na hindi mawawala ang inuman sa mga ganitong salo-salo. Mas maaga, mas masaya. Kung sa bagay, lagi namang may inuman kapag ikaw ang kasama namin eh. Ay, oo nga po pala. Totoo ba yung nabalitaan ko na mangungupahan na raw kayo malapit dito? Oo, may nahanap akong bagong trabaho dito lang din. Kailangan kong mangupahan kasi mahirap din naman kung magpabalik-balik ako sa amin. Imbis na gumastos sa pamasahe, punin ko na lang. Dapat dito na lang po kayo sa bahay. Sayang din yung renta ninyo. Yun nga rin ang sabi ng tatay mo sa akin. Pero syempre, ayoko rin namang makipagsiksikan dito sa bahay nyo. Malaki naman tong bahay ah. Hindi po problema kahit dito na muna kayo magstay. Sa laki ng katawan mong yan, kakasya pa ba ako dito sa bahay nyo? Si Uncle naman, kararating ko lang pinabalahura na agad ako. Hindi, totoo nga. Mas lumaki katawan mo ngayon kumpara nung huli tayo nagkita. Siyempre po, last year pa nung huling kita natin. Marami nang nagbago sa katawan ko. Ano? Mas nadagdagan yung taba mo? Mas masarap kumain eh. Ano magagawa ko? Dito laro mo yung pinsan mo. Ang sexy-sexy. Sino po? Si Roxanne? Oo, yung panganay ko. Di ba magkasing edad lang kayo? Opo, mas matanda lang siya ng 7 buwan kesa sa akin. Yung pinsan mong yun, sobrang banidosa. Kaya tuloy ang daming nagkakandara pa sa kanya. Kumusta na pala siya? Nandito ba siya ngayon? Wala. Nandun siya sa nobyo niya sa Bulacan. Doon na siya nakatira ngayon eh. Ah, ganun ba? May boyfriend na pala siya? Oo, meron na. Matagal na. Ikaw ba? May boyfriend ka na rin ba? Wala pa po eh. Ang choosy ng mga lalaki ngayon, daig pa mga babae. Ang hanap kasi ng mga lalaki, yung sexy. Wala magkakagusto sa'yo kung ganyang mas mataba ka pa sa baboy. Uncle, puso ang ginagamit sa pagmamahal, hindi mata. Hindi kailangang sexy ang babae para mahalin. Ay sus, sino bang niloko mo? Lahat ng tao gusto sa sexy. Siguro may magkakagusto pa rin naman sa'yo kapag wala na silang pagpipilian. Hello? Grabe makatawa ha. Tawang-tawa, Uncle. Biro lang naman. Huwag kang masasaktan sa mga pinagsasabi ko ha. May katotohanan din naman yung mga sinasabi ko eh. Opo, sanay na po ako sa mga ganyang banat. Basta ako, proud ako sa katawan ko ngayon. Ang mahalaga, araw-araw akong busog. Kung sa bagay, katawan mo naman yan. Wala na akong magagawa kung gusto mo talaga maging mataba. Ayan, ganyan dapat. My body, my choice. Kayo nga paubos ng buhok nyo pero hindi ko naman pinapansin. Natural lang yan. Tumatanda na tayo eh. O kaya dapat hinay-hinay na rin kayo dyan sa pag-inom nyo. Nasaan na pala si na mama? Nasa loob, kumakain. O sige po, maiwan ko na kayo. Papasok na rin ako sa loob. O siya, sige. Kumain ka na rin dun at baka malipasan ka pa ng gutom. Mabawasan pa yung mga bilbil mo. Kayo rin po, enjoy sa pag-inom. Pakamusta na lang din sa atay nyo, ha? Hindi na uubra sa akin kahit ano pa ang itawag nila sa katawan ko. Sa katunayan ay na-enjoy ko pa nga ang pagiging mataba ko dahil marami ang napapalingon sa akin sa tuwing nakikita ako ng tao. Pakiramdam ko ay para kong artista na pinagtitinginan ng mga tao. Sa halip na mahiya ay niyakap ko ang tingin na yon na siyang nag-boost palalo ng confidence ko.
Katawan ko ang naging patunay kung gaano ko ka-successful sa buhay noon. Ibig lang sabihin ng pagiging mataba ko ay hindi ako napapabayaan mula pagkabata. Nakakakain ako ng mga bagay na gusto kong kainin. Anytime ay pwede kong lutuin ang mga pagkain na maisip kong kainin. Sa katunayan, punong-puno nga ang ref namin ng iba't ibang ingredients. Pwede kong magluto ng pasta anumang oras. Pwede akong mag-bake ng cake kung gugustuhin ko. Ako ang gumagawa ng sarili kong kape. Kapag nag-crave ako ng leche flan ay pwede akong gumawa ng sarili ko kahit sa kalagitnaan pa ito ng gabi. Pero sa kabila ng pagtanggap ko sa sarili kong katawan, ay hindi pa rin talaga maiiwasan ang diskriminasyon sa mga katulad kong matataba. Aaminin ko, Papa Dudut, na maraming struggle ang pinagdadaanan ng mga taong malalaki ang katawan na katulad ko. Una na rito ay ang transportasyon. Hirap na hirap akong mag-book ng motorcycle taxi dahil minsan kinakancel nila ang booking ko kapag nakikita nilang malaki ang katawan ko. Takot din sila na baka masyado akong mabigat para sa motor nila. Minsan ay hirap silang mag-drive dahil may kabigatan ako. Mahirap din makipagsiksikan sa mga public transportation dahil nga sa sobrang lapad ko. At yon ang lagi kong nakukwento sa kaibigan kong si Remy. Oh my gosh, magko-concert sila rito. Ha? Ano yun? Wala. Yung favorite K-pop group ko. May concert pala dito sa Pinas next month. Shucks! Max out na yata yung credit card ko. makakabili ng ticket niyan? Ang laki ng problema First time lang kasi nilang mag-concert dito. Kailangan kong makakuha ng ticket para makita ko sila in person. Crush na crush ko kaya yung leader nila. Ayan, diyan ka magaling sa mga Koreanong singputi ng singkamas. Hayaan mo na ako. Dito nga lang ako sumasaya Mabalik tayo sa kinukwento mo kanina. So ano nga nangyari dun sa reunion nyo? Ayun nga. Ang highlight na naman ng buong ganap, yung katabaan ko syempre. Bidang-bida na naman ang ate mo. Kesyo mas tumaba raw ako ngayon kaysa nung huling kita nila sa akin. Kaya raw ako nananatiling single kasi natatakot daw yung mga lalaki sa sobrang laki ng katawan ko. Grabe naman yung mga kamag-anak mong yan. Ganun talaga kapag matatanda. Medyo naiwan yung kaisipan nila sa panahon nila. Di nila alam yung mga matataba ngayon, mas pogi pa ang jowa nila kaysa sa mga sexy dyan. Ang tanong, meron ka ba nun? Wala pa akong jowa. Pero hindi naman ako nagmamadali. Darating din yan. Aminin mo, apektado ka sa mga pinagsasasabi nila. At bakit naman ako magpapaapekto? Kasi may point naman sila. Isa ka rin
Medyo may pagka-boomer din yung pag-iisip mo eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, totoo naman na wala ka pang jowa hanggang ngayon. Hindi ko naman kailangan ng jowa ngayon. Masaya ako kahit wala akong boyfriend. Or wala lang talagang choice kasi wala naman nagpaparamdam sa'yo. Grabe ka ha? Kaibigan ba talaga kita? Oo naman. At gusto ko na maging masaya ka rin. Masaya ako, FYI. Hindi magiging lalaki ang source of happiness ko at never mangyayari yon. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pa nagugustuhan. Pero alam mo, maganda rin naman na patunayan mo sa mga bashers mo na kahit mataba ka, kayang-kaya mong makahanap ng lalaking magmamahal sa'yo. Ay, hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Magkakajowa ako kung kailan nakatakda akong magkajowa. Hindi ko ipipilit ang wala pa. Okay, sabi mo eh. Hindi ko kinakahiya ang pagiging mataba ko. Alam mo, yung pagiging sexy ng isang tao, hindi naman nakabase sa pangangatawan natin eh. Nakabase yan sa kung gaano ka-confident ang isang tao. At ako, confident ako sa mga taba ko. Di good for you. Yun naman din ang maganda sa'yo eh. Keber kung pagtawanan ka ng iba, ang mahalaga masaya ka. Tama. Pero ang nakakainis lang, bakit kailangan pagtawanan ng taong matataba? Bakit yung mga payat hindi naman ginaganon? Double standards eh. Kapag kaming matataba, kailangan bayaran yung ekstrang upuan kasi masyado kaming malaki. Pero yung mga payat ba, kalahati lang ba yung bayad kasi maliit lang yung space na nagagamit nila sa pagkukommute? Hindi naman, di ba? Aba, malay ko dyan. Bakit akong tinatanong mo dyan hindi naman ako nagpauso niyan? Ayun nga ang punto ko. Ang lala ng discrimination sa mga matataba, pare-pareho lang din naman tayong tao. O akala ko ba hindi ka apektado? Hindi nga ako apektado. Naaawa lang ako sa ibang katulad ko na nabubuli dahil sa pagiging mataba nila. Hindi talaga natin maiiwasan yan kasi maraming tao ang walang modo at puro kasamaan ang pinapairal. Ay, sana mawala na yung ganong klaseng diskriminasyon sa mga susunod na henerasyon. Umaasa ako sa mga kabataan na pagdating ng panahon, hindi na issue sa kanila yung matabaman o payat ang isang tao. Sana nga. Papadudot, hindi na ako apektado sa bawat katatawanang ginagawa nila sa timbang ko. Wala na akong pakialam kahit na anuman ang sabihin nila tungkol sa akin dahil hindi naman sila ang nagpapakain sa akin. Masaya na ako sa mga bagay na meron ako noon. May struggle man ng konti pero nalalampasan ko naman ito araw-araw. Ang mahalaga ay buwan-buwan akong sumasahod at nasosuportahan ko ang pamilya ko dahil isa akong matinong tao. Nababayaran ko ang bills ko on time at nagagawa ko pang mag-ipon ng pera. Wala akong bisyo. Kapag nagkayayaan ay nakikipag-inuman ako minsan pero hindi ko ginagawang personality ang pag-inom. Hindi rin ako mahilig sa sugal. Hindi ako mahilig sa online shopping. Ang kinakaadikan ko lang noon ay ang pagbili ng merch ng paborito kong K-pop group at nagpupunta ako sa mga concerts nila. Kung tutuusin ay napakasimple lang ng buhay ko. Buong hapon akong nagtatrabaho sa malamig na opisina at pagka-uwi ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na kinakasaya ko. After work kasi ay nagkakaroon pa ako ng time para gawin ang mga hobbies ko katulad na lamang ng panonood, pagbabasa at pagluluto. Minsan kapag weekends ay lumalabas din ako kasama ang mga kaibigan ko. Itinitreat ko rin sa labas ang pamilya ko. Masaya na ako noon dahil tinatamasa ko ang buhay na ninanais ko. Wala kang mahahanap na stress sa buhay ko dahil payapa na ito. Hanggang sa isang araw ay biglang nagbago ang pananaw kong yon dahil sa isang tao. Hindi ko po kasi inaasahan at bigla na lamang titibok ang puso ko sa isang lalaking bigla na lamang dumating sa aking buhay. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ko noong makilala ko si Dennis. Una kaming nagkita sa isang gathering noong nagkaroon ng despedida party ang isa sa mga katrabaho ko dahil magmamigrate na sila noon sa Canada. Inimbitahan niya ang iba't ibang circle of friends niya. At doon ko mismo unang nasulyapan si Dennis. Ang first impression ko sa kanya noong una na makita ko siya ay sobrang cute niya, papadudot.
Malinis siyang tingnan at kahit nasa malayo ay parang napakabango niya. Boy next door ang datingan niya. Maganda ang tindig at kalkulado ang bawat galaw nito. Sa buong party tahimik lamang siya. Man of few words, ika nga. Kung hindi mo siya lalapitan para kausapin ay hindi ka rin niya kakausapin. Medyo mahihain man siya sa simula pero kapag nakilala ka na niya ay unti-unti rin siyang mag-o-open sa'yo. Dahil likas na sa ugali ko ang maging life of the party ay hindi nakaligtas sa akin si Dennis. Kinausap at in-entertain ko siya buong gabi at nakita ko magaan din naman pala siyang kasama. Hindi ko siya hinayaang ma-out of place. Lagi ko siyang isinasama sa usapan, sa katuwaan at sa tingin ko ay nagustuhan naman niya ang naging gesture kong yon. Pagkatapos ng party ay nagkayaan pa kaming lumabas kasamang ilang kaibigan para ituloy ang pagsasaya. Nagpunta kami sa isang bar para mag-chill at doon ay mas nakilala pa namin ni Dennis ang isa't isa. Hindi nga. Naging model ka rin? Matagal na yun. 16 o 17 years old lang yata ako nun. Saan naman? Anong klaseng modeling yung ginawa mo? Ano? Rumampa ka ba? Print? TV commercial? Commercial model. Isang beses lang yun tapos hindi na nasundan. Ah, so nakita ka sa TV? Oo, nakita. Pero saglit lang, mga 10 seconds lang siguro. Uy, anong commercial naman yun? Soft drink commercial siya pero baka hindi mo na naaalala yung pangalan. Hindi pumutok yung brand hindi sumikat. Tumigil na rin yata sila sa production kasi di ko na nakikita yung soft drink brand na yun sa mga store. O tapos, paano ka naman napunta sa advertising? Pakiramdam ko doon na talaga ako papunta eh. Communications kasi tinapos ko tapos may ad agency na nakakita dun sa ginawa kong commercial. Nag-offer sila sa akin ng trabaho. Tumagal ako sa kanila ng 4 years bago ko naisipang mag-freelance. Hanggang ngayon, freelance ka pa rin? Hindi na. May sarili na kaming agency ngayon kasama yung mga kaibigan ko. Naisip namin bumuo ng sarili naming company kasi why not, di ba? Oo, okay. Ang galing naman, may sarili ka na palang kumpanya. Maliit na company lang naman yun pero kahit papano may suki na kaming clients. Ikaw naman, bakit mo napili magtrabaho sa gobyerno? Parang biglaan din siya actually. After graduation, naisip kong mag-take ng civil service exam. Tapos since may backer naman ako, yung tita ko kasi nagtatrabaho sa City Hall. Naipasok niya ako. So since then, sa government ka na talaga? Oo, gano'n na nga. Hanggang ngayon sa City Hall pa rin ako nagtatrabaho. Balita ko, masusungit government employees. Totoo ba yun? Uy, hindi naman lahat. May mga stricto talaga. Pero karaniwan, yung mga thunders na yun. Ako, personally, mabait ako sa mga tao. After all, silang nagpapasahod sa amin. Ano nang plano mo ngayon? I mean, nakikita mo ba yung sarili mo na tumanda na lang as a government employee or may ibang goal ka pa na gustong gawin? Sa ngayon? Wala na. Okay na ako sa trabaho ko ngayon. Stable na yung buhay ko eh. Kaya ba't pa ako maghahanap ng iba kung okay naman na ako sa trabaho ko? Sabagay, may point ka naman. Eh ikaw ba? May iba ka pa bang gustong gawin? Parang gusto kong mag-aral ng law. Law? Bakit naman law? Parang alayo naman yata dun sa inaral mo at sa profession mo ngayon. Ewan ko nga, hindi ko maintindihan eh. Recently, bigla na lang ako nagkaroon ng interest sa batas. Kasalanan to ng mga crime series at courtroom drama na pinapanood ko ngayon eh. Uy, i-push mo yan. Why not, diba? Tsaka mukhang bata ka pa naman eh. May trabaho ka naman, kaya kayang-kaya mong i-pursue kung ano man ang gusto mong gawin. Wishful thinking lang naman yon. Feeling ko, hindi rin ako makakapag-commit dun. Masyadong madugo ang law eh. Oras at panahon ng kalaban. Pero bakit hindi mo itry? At least wala kang pagsisisihan kung sakali. Tingnan natin. Depende kung kaya ko na bang iasa sa mga kasama ko yung ad agency namin. Kapag naramdaman kong pwede na, baka ituloy ko yung plano kong mag-law. Good luck. Matanong ko pala, ilang taong ka na? 27. Oh talaga? Magkaedad lang pala tayo. Talaga? 27 ka rin? Oo, Gemini ako, June 1. Ako naman Capricorn. Pasko ko pinanganak eh. Wow, magka-birthday pala kayo ni Jesus ha. Kaya siguro pinagpala ka. Ang saya siguro ng birthday mo, no? Kasabay mo mag-celebrate lahat ng tao.
Kaya nga eh. Parang kailangan ko na yatang umuwi. Medyo gabi na. May lakad pa ako bukas. Teka, anong oras na ba? 11 na. Maiwan ko na kayo ha. Mauna na ako umuwi. Okay. Sige. Halika, magpaalam ka na muna sa mga kasama natin. Papadudod si Dennis yung tipo ng tao na hindi masyadong masalita pero kapag nakausap mo na siya ay mapagtatanto mong kakaunti man. Ang lumalabas sa bibig niya ay malaman ang bawat sinasabi niya. Halatang matalino siyang binata. Reserve siyang tao, marunong siyang makinig sa mga taong kinakausap niya at aware siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Siya yung kapag nagsasalita ay pinag-iisipan niya talaga ang bawat salitang binibigkas niya. Yun ang isang katangian nito na hinangaan ko papadudot sa kanya ng sobra. Plus points pa na sobrang ganda ng kanyang mukha, sobrang kinis at ang liit ng pores niya kaya glossy ang dating ng mukha niya. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ang isang simpleng tulad ko ay mabilis na nagkagusto sa kanya. Matapos ang pagkikita namin yon ay hindi ko na sinayang ang pagkakataong makipagkaibigan kay Dennis. Kinuha ko ang socials niya at tinuloy namin ang getting to know stage naming dalawa. Approachable namang tao si Dennis, papadudot. Kaya kahit sobrang kulit ko sa chat ay nag-reply pa rin siya. Hindi ko siya tinatantanan dahil sobrang attached na ako sa kanya. Kahit na maikling panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Simula noon tuwing lumalabas kami ng mga kaibigan ko ay lagi ko siyang inaaya. Kapag hindi siya busy ay sumasama naman siya sa amin at ang nakakatuwa may pagkakataon din noon na siya rin ang nag-i-invite sa akin na lumabas kasama naman ang sarili niyang circle of friends, papadudot. Medyo marupok man ang datingan ko noon ay hindi ko na talaga napigilan ng puso kong ibigin si Dennis. At alam yon ng kaibigan kong si Remy. Remy, may tanong ako. Oh, ano yun? Anong masasabi mo tungkol kay Dennis? Dennis Trillo? Hindi, si Dennis! Sino nga? Sinong Dennis ba yun? Yung nakasama nating lumabas pagkatapos ng despedida ni Catherine? Yung cute na matangkad? Oo, yun nga. Ano namang meron sa kanya? Curious lang ako kung anong impression mo sa kanya. Ano namang sasabihin ko tungkol sa kanya hindi naman kami close? Gusto ko lang malaman kung ano ba yung na-feel mo nung nagkita kayo. Bad vibes ba? May good aura ba siya? Ano? Wala naman. Ano siya? Pogi. Mukhang mayaman. Mahiyain nga lang. Hindi nga ata kami nagkausap nung nagkasama tayo eh. Parang medyo suplado siya. Hindi gaanong approachable kasi may sarili siyang bubble. Di naman siya suplado. Masaya nga siyang kausap eh. Pero tama ka, medyo may pagkamahiyain nga siya. Bakit mo naman siya natanong? Ano bang meron? Type mo ba siya? Magkausap kami ngayon sa chat. Ay talaga? At ano naman pinag-uusapan niyo sa chat? Wala naman. Anything under the sun. Hangang-hanga nga ako sa talino ng lalaking yun eh. Ang dami niyang alam sa buhay. Type mo no? To be fair, cute naman talaga siya. Kaya hindi naman siguro maiiwasan na magkagusto ko sa kanya. Ay sis, kaya naman pala biglang-bigla nagtatanong. Tsaka kahit wag mo nang rasunan yung pagkagusto mo kay Dennis kasi totoo naman na pogi talaga yung tao. Pero ang tanong, wala bang jowa yan? Baka mamaya naglalandian kayo dyan tapos may girlfriend na pala siya. Hindi naman kami naglalandian, nag-uusap lang kami as friends. As friends daw? Doon din lang naman punta nun eh. Hindi, wala talaga. Alam mo, hindi magsasayang ang isang lalaki ng oras sa babaeng hindi naman niya gusto. May mga tinatawag namang platonic friendship eh. As in walang mali siya. Friends lang talaga. So sinasabi mo, gusto mong hanggang platonic lang kayong dalawa ni Dennis? Siyempre hindi. Yun naman pala eh. Ayoko lang namang mag-ilusyon. Baka mamaya kapag inisip ko yun, umasa tong puso ko. Tapos ano, ako rin ang masasaktan sa huli? Ay nako,
Sinasabi ko sa'yo, kapag kinakausap ka, may ibig sabihin na yun. Ang lalaki, madali lang maburyo yan kaya hindi magsasayang yan ng oras. At saka hindi naman kayo as in friends talaga eh. Kailan lang naman kayo nagkakilala? So sa tingin mo, meron din siyang something sa akin? Ayoko naman siyang pangunahan, pero ang basihan lang naman ng mga sinasabi ko sa'yo ay yung experience ko. Parang bubuyog ang mga lalaki na lalapit sa bulaklak na gusto nila. Kung sa bagay, may punto nga yung sinasabi mo. Marami siyang ginagawa para sa akin na parang higit pa sa kaibigan na eh. Talaga? Tulad ng ano? Basta, hindi ko ma-explain eh. Napaka-sweet niya, napaka-caring, tapos kahit hindi siya pamilyar sa topic na pinag-uusapan namin, willing siyang makinig at matuto. Alam mo yun? Tuwing nag-uusap kami, ramdam ko yung interes niya eh, na makilala pa ako. Yan yung sinasabi ko! Interesado sa'yo yung tao! So ano nang gagawin ko ngayon? Aamin na ba ako? Wag! Wag mong gagawin yun! Dapat chill ka lang, wag mong ipahalata. Kapag ikaw ang umamin, baka mabigla siya. Matakot tapos bigla kang layuan. Mas maganda yung slow burn. Anong slow burn? Slow burn! Yun yung tinatawag na slowly but surely. Parang nagluluto ka ng karne na naka-medium heat. Matagal ang proseso pero at least alam mong naluluto siya ng maayos. Kapag minadali mo kasi, masusunog na yung labas tapos hilaw pa yung loob. Ganon din sa pakikipagrelasyon, wag dapat minamadali. So hahayaan ko na lang muna? Ganon nga. Hayaan mo dumating na lang yung araw na sure na talaga yung feelings nyo sa isa't isa. Tsaka doon na kayo magkakaaminan. Okay, sige. Tama ka. Low-key na lang muna ako ngayon. Tama yan! Gentleman na tao si Dennis. Sobrang affectionate na mga gestures niya sa akin. At kahit sino mang tao ay talagang bibigyan ng mali siyang bawat ginagawa nito. Lalo na po sa akin na may pagka-assuming at marupok. May time nga noon na nagpadala pa siya ng bulaklak noong Valentine's Day. First time ko lang makatanggap ng ganong klase ng regalo sa Valentine's kasi never naman akong nagka-boyfriend. Tuwing lumalabas kami noon, lagi siyang nagtatanong sa akin kung nakauwi ba ako ng safe. May oras din noon na out of the blue ay bigla na lamang siyang nangumusta. Minsan kapag kinakailangan ko ng makakausap ay lagi siyang nagbibigay ng oras para sa akin. Siyang tagapayo ko sa mga desisyon na hindi ko magawa dahil napaka-insightful niyang tao. Siya na naging comfort ko kapag sobrang down na down ako sa buhay. Mas sa kanya na nga ako lumalapit noon kesa kay Remy Papadudut. Hindi ko alam kung dahil bias lang ako sa kanya. Pero kumpara kasi kay Remy ay mas naiintindihan ako ni Dennis. Tandang-tanda ko pa. Bawat stories ko noon sa Facebook ay laging nag-heart react si Dennis. Kilig na kilig ako noon kaya inaaraw-araw ko ang paglagay ng story sa Facebook ko na ginawa ko ng diary. May mga kwentuhan din kami noon tungkol sa buhay-buhay na inaabot pa kami ng madaling araw. Dahil sa mga bagay na yon ay mas lalong nahulog ang loob ko kay Dennis. Ilang buwan na nagpatuloy ang magandang ugnayan namin ni Dennis. Sa pagtagal ng panahon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa sa puntong sobrang komportable na naming dalawa. At kayang-kaya na naming mag-share ng sekreto sa bawat isa. May mga pagkakataon noon na nagpapasaring na ako kay Dennis tungkol sa mga nararamdaman ko sa kanya. Kaso hindi ko alam kung napipick up ba niya ito. At nagkukunwari lang siyang walang alam o manhid lang talaga siya. Hindi niya pansin ang pagkakagusto ko sa kanya. Nasa punto na kami noon na binibiro ko na siya na gusto ko siyang jowain at minsan ay nakikiride naman si Dennis sa mga biro kong yon. Pero kapag napupunta na sa seryosohan ng usapan ay bigla siyang umuurong. Ganon pa man ay wala pa ring nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Nandun pa rin ang concern niya sa akin na para bang may something talaga.
Kaya naman ang ginawa ko ay sinunod ko na lamang ang advice sa akin ng mga kaibigan ko noon na umamin na kay Dennis para hindi na ako mapagod sa pagtatanong at pag-a-assume. Ako na mismo ang nag-first move sa kanya, Papa Dudut. Inaya ko si Dennis na lumabas sa isang araw ng 2 lamang kami. Doon ay inamin ko na sa kanya kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Uy, salamat pala na pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo kahit biglaan ha. Oo naman. Sakto nga tong aya mo kasi matagal na rin akong hindi nakakalabas ng bahay. Talaga? Bakit naman? Busy kasi kami ngayon sa bago naming client. Opening na nila 2 months from now kaya nagpaplano na kami kung paano namin ipopromote yung business nila. Anong klaseng business ba yun? Bagong aesthetic clinic tapos nasabay pa yung isang event naman ng dati naming client. Kaya medyo ngarag. Oo, ang busy nyo pala. Mas maganda na yun kesa walang client, di ba? Oo nga naman. At least nagbo-boom yung company nyo. Di bali ng pagod basta may pumapasok na pera. Pero ang hirap siguro ng trabaho nyo, no? Kasi utak yung kailangan gamitin para makapag-promote eh. Kailangan talaga ng creativity sa trabaho namin pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung data analysis. Kailangan mo mag-research para mahanap mo kung ano yung pulso ng demographic na gusto mong kunin. Grabe, napaka-technical naman. Ang hirap sumunod. Sorry, lumalabas na naman yung pagiging know-it-all ko. Hindi ka know-it-all. Okay lang yun. Yun nga ang nagustuhan ko sa iyo eh. Napaka-knowledgeable mo sa mga bagay-bagay. Hindi ko nga alam kung paano nagkakasya lahat ng impormasyong nalalaman mo dyan sa utak mo eh. Pero sabihin mo lang kung nabobore ka na sa usapan natin. Minsan kasi yung ugali kong to, kinaiinisan ng mga kaibigan ko eh. Bakit naman? May pagkakataon daw kasi na lumalabas yung bida-bida na personality ko. Uy, hindi ah. Alam mo, mas malakas talaga ang appeal ng mga lalaking matalino. Para sa akin, mas nakaka-turn on yung may laman ng utak kesa sa papogi lang. Salamat. Eh ikaw, saan ka naman na-attract pagdating sa mga babae? Ako? Gusto ko yung self-aware. Yung marunong makiramdam, marunong makisimpatya. Ayoko sa masyadong padalos-dalos. Ang gusto ko sa tao yung nag-iisip muna bago gumawa ng desisyon. Okay. So may nahanap ka na bang babaeng self-aware? Actually, marami naman akong kakilalang ganun. Hindi, I mean, di ba nga attracted ka sa mga ganong klaseng babae? May nakilala ka na ba na ganon na, ewan ko, gusto mong ligawan or what? Wala pa naman. Sa ngayon, hindi pa naman kasi ako naghahanap. Katulad nga ng sinabi ko, busy pa ako. Sa akin, hindi ka ba attracted? To be honest, nakakahawa yung pagiging masiyahin mo. Ang lakas ng confidence mo eh. Ikaw na siguro yung tanging babae na nakilala ko na hindi marunong makaramdam ng anxiety. Para sa akin na medyo introvert, ang laking bagay nun na magkaroon ng kaibigang outgoing. Kaibigan? Oo, ikaw. Ikaw lang yung kaibigan ko na hindi nauubusan na mapag-uusapan. Hanggang kaibigan lang ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? May gusto ko sa'yo, Dennis. Ang totoo niyan, napapansin ko na talaga noon pa na iba yung pakikitungo mo sa akin. Ayoko lang pangunahan ka kasi baka mali lang ako ng akala. Sana nga, mali na lang ako ng inakala. Bakit naman? Kasi Johanna, hindi pareho yung nararamdaman natin. Wala akong pagtingin sa'yo. Nakikita kita bilang kaibigan lang. Isang mabuting kaibigan. Sorry talaga pero wala akong nararamdamang anumang romantic feelings para sa'yo eh. Ganun ba? I'm sorry. Ay, hindi. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sinubukan ko lang naman eh. At least ngayon, wala akong pagsisisihan. Diba? Change topic na nga tayo. Masakit ma-reject, Papa Dudut. Pero tinanggap ko yon na parang MVP sa harapan ni Dennis. Hindi ko ipinakita na nasaktan ako.
Hindi ko pinaramdam sa kanya na kailangan niyang maawa sa akin dahil lang hindi niya ako gusto. Tinapos ko ang date namin ng mabigat ang dibdib. Nung nakauwi ako ay saka na lamang lumabas sa mga emosyong kinikimkim ko. Masyado ko nag-expect sa isang bagay na imposible palang mangyari. Bigla akong naawa sa sarili ko dahil para kong tanga. Na umasang magkakaroon din ng pagtingin sa akin si Dennis. Masyado kong niromanticize ang mga naging interaction naming dalawa sa puntong napaniwala ko ang sarili ko na baka nga may lihim na pagtingin din sa akin si Dennis. Yun pala lahat ng gestures niya ay bilang kaibigan lamang. Hiyang-hiya ako sa ginawa kong yon para tuloy napaka-desperada kong tao dahil ako pa mismo ang umamin sa lalaking minamahal ko. Mabuti na lamang at kahit ipinahiya ko ang sarili ko, sa harap ni Dennis ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Nagpatuloy pa rin ang interaction namin na parang walang nangyari. Thankful ako doon na hindi na muling inungkat pa ni Dennis ang ginawa kong confession sa kanya. Papadudot, gusto ko mang magalit kay Dennis ay hindi ko magawang magalit sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan na hindi niya ako nagustuhan pabalik. Mabuti nga yun na maaga niya ako nireject nang sa ganon ay hindi na ako patuloy na umaasa at nag-iilusyon pa sa kanya. Kung pagkakaibigan lang ang gusto mula sa akin ni Dennis ay yun muna ang ibibigay ko sa kanya. Pero ganun pa man ay hindi pa rin ako nawala ng pag-aasa na balang araw ay mapapaibig ko rin si Dennis. Sabi sa'yo hindi na darating si Dennis. Nag-promise kasi siya na pupunta siya ngayon sa birthday ko. Ano ba kasing sabi niya? Hindi na ba siya nag-reply sa'yo? Hindi pa nga Hindi pa nga niya nasin yung message ko kanina nung tinanong ko kung tuloy pa ba siya. Baka naman busy lang talaga. Nabanggit nga niya na may tatapusin muna siya sa work. Saka siya didiretso dito pagkatapos. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nairaos mo yung birthday mo. Tsaka girl, birthday mo ngayon. Dapat masaya ka, hindi malungkot. Hindi kaya iniiwasan niya ako? Dahil na-awkward na siya simula nung umamin ako sa kanya? Pwede rin, pero sabi mo nga, nag-uusap pa rin naman kayo, di ba? Kahit na ganun yung nangyari. Baka busy lang talaga yung tao kaya hindi siya nakarating. Siguro nga. Bakit ba hinahayaan mong sirain ng isang tao yung araw mo? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin na magugustuhan ka pabalik ni Dennis? Hindi. Malinaw na sa akin yung sinabi ni Dennis na nakikita niya lang ako as a friend. Malabong magkagusto siya sa akin. Yun naman pala So bakit siya pa rin ang inaalala mo ngayon? Si Ella nga na kaibigan din natin. Hindi rin nakarating pero hindi ka naman dismayado sa kanya. Siyempre, iba si Ella. Kasi si Dennis mahal mo. Ay, naku Johanna, sinasabi ko sa'yo, bumitaw ka na hanggat maaga pa. Kaya ka nga ni-reject agad para makapag-move on ka na kaagad. Alam niyo! Uncle Emilio naman. Akala ko ba natutulog kayo dyan sa sofa? Umidlip lang ako saglit para mawala yung taba ng alak. Babalik din ako sa inuman mamaya. Maaga akong nalasing Narinig ko pala yung usapan nyo nitong si Remy. Medyo malakas boses nyo Sisingit lang ako, pwede ba? May gusto sana ako sabihin. Sige po, ano yun? Mabuti pa nga po na kayo na magbigay ng advice dito kay Johanna para matauhan siya. Umamin ka sa lalaking hindi ka gusto, tama ba? Opo. Tapos inimbitahan mo siya ngayong birthday mo pero hindi siya sumipot. Opo, ganun na nga po. Alam mo kung bakit hindi siya sumipot? Bakit po? Kasi ayaw niya sa'yo. Alam ko po. Yun nga po yung pinag-uusapan namin ni Remy Pero alam mo ba kung bakit ayaw niya sa'yo? Kung bakit hindi ka niya magawang gustuhin? Bakit po? Kasi ang laki mong tao. Walang magkakagusto sa babaeng mas malaki pa ang katawan kesa sa lalaki. Grabe naman po kayo kay Johanna. Abay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huwag niyo sanang masamain to sinasabi ko. Hindi naman po ganun kababaw si Dennis para ibase sa panlabas na katangian yung pagmamahal niya. Kung ako sa'yo, magpapayat ka, magpa-sexy ka. Pagandahin mo yung katawan mo para magustuhan ka ng taong gusto mo. Tingnan mo, kapag nakita kang sexy nung Dennis na yon, magkakandara pa siya sa'yo. Ay,
Basta para sa akin, kalimutan mo na si Dennis. Makakahanap ka rin ng lalaki magkakagusto sa'yo, kesyo mataba ka man o hindi. Ang akin lang naman, mas madali ka makakahanap ng boyfriend kapag maganda ang pangangatawan mo. Tignan mo na lang yung anak ko. Ang tagal na nila ng boyfriend niya. Uncle, Remy, maraming salamat sa mga payo ninyo. Pero matanda na ako. Alam ko na kung anong gagawin ko sa sarili ko. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman hahayaang masaktan tong sarili ko eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Salamat po sa advice nyo. Bumalik na po kayo dun sa inuman nyo. 2 case ng beer yung binili ko sa inyo. Sayang kung hindi nyo mauubos yun. O siya, sige. Maiwan ko na kayong 2. Sige po, pakalasing kayo! For the first time ay nasaktan ako sa mga narinig ko mula kay Uncle Emilio. May kurot ang mga sinabi nito dahil napagtanto ko na baka totoo nga ang kaya hindi nagkagusto sa akin si Dennis ay dahil sa itsura ko. Mataba ako kaya hindi niya ako nakikita bilang girlfriend material. Kung sabagay, taong gym si Dennis. Halata naman ito sa pagkakaroon niya ng magandang pangangatawan. Kung si Dennis ay puro abs at muscles ang nilalaman ang kanyang katawan. Ako naman ay puno ng bilbil hindi lang sa tiyan kundi maging sa mga braso ko, binti, leeg at pati na yata sa pisngi ko ay may bilbil na rin. Papadudod sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng panliliit. Napakalaki kong tao pero nanliit ang damdamin ko nung na-realize kong ang katabaan ko ang maaaring rason kung bakit walang taong nagkakagusto sa akin pagdating sa pag-ibig. Nung araw ding yon ay bigla ako nagkaroon ng impulse decision. Naghanap ako ng gym na malapit sa amin at nagpa-member ako doon. Nag-request din ako ng isang coach na pwedeng tumutok sa akin sa plano kong pagpapapayat. Gusto ko nang alisin ang mga taba sa katawan ko noon dahil naisip ko na kung sexy na babae man ang hanap ni Dennis ay yon ang ibibigay ko sa kanya. Ganon kalala ang kagustuhan kong mahalin ako pabalik ni Dennis. At gagawin ko ang lahat para lang mapaibig ko siya, papadudot. Sa loob ng 1.5 taon ay ginawa ko ang lahat para mabawasan ang timbang ko. Si Dennis ang naging motivation ko para alisin ang mga taba sa katawan ko. Nagpupunta ako noon sa gym 6 times a week. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, ay agad akong dumidiretso sa gym at doon ay nagbababad ako ng 1 oras kasama ang coach ko na naging katuwang ko sa pag-workout. Kasabay ng araw-araw na pagpapapawi sa gym ay pinalitan ko rin ang meal plan ko. Umiwas ako sa mga pagkaing mataas sa sugar content. Hindi na rin ako kumakain ng mga mamantikang pagkain. Tinanggal ko rin ang carbs sa diet ko. At mas nag-focus ako sa pag-reduce ng fats sa katawan ko. Kasabay na mga panahong yon, ay naisipan kong wag na munang magpakita kay Dennis. Gusto ko siyang i-surprise, gusto ko na kapag nagkita ulit kami ay nag-glow up na ako. Patuloy pa rin naman ang komunikasyon namin noon pero puro sa chat lang kami nakakapag-usap, papadudot. Hindi naglaon. Ang pagpupursige ko sa gym ay nagkaroon din ng resulta. Unti-unti ay nabawasan ang mga taba ko sa katawan. Para kung lobo noon na nawala ng hangin at numipis. Dahil sa mabilis na pagkawala ng body fats ko, ay naging lawlaw noon ang balat ko kaya kinailangan ko pang magpo-opera para maalis ang excess skin na naiwan sa katawan ko. Simula noong pumayat ako, lahat ng gastos ay ginawa ko para makuha ang body goal ko. At matapos ang mahabang panahon, kung kailan handa na ang buong katawan ko, ay muli akong nakipagkita kay Dennis nung nagkaroon ng salo-salo sa kasal ng kaibigan namin. Dennis! Hello! Johanna? Ako nga! Di mo ako namukhaan, no? Oo, hindi nga. Sabi ko, familiar yung mukha mo tapos na-realize ko, ikaw pala yan. Wow! Ang laki ng ipinagbago mo ha.
Ano, maganda ba? Maganda ka naman kahit noon pa eh. Pero wow talaga. Kaya pala hindi ka masyado nagpaparamdam ha. Naging busy ka pala. Nag-focus muna ako sa sarili ko. Naisip ko na maganda rin naman palang mag-set ng bagong goal para sa sarili. Tulad nga ng sabi mo noon, di ba? Kaya ayun, naging goal kong magpapayat. Congrats! Anong klaseng pagpapapayat naman ang ginawa mo? Nag-diet ka? Nag-gym ka ba? Pareho. Nag-diet ako, gym, tapos malalang cardio. Kailan ka nagsimula? Mahigit 1 taon na rin. Talaga? Ang bilis naman pala ng improvement mo. Ang galing. Motivated ako eh. Ano naman naging motivation mo? Teka sandali, bakit mo pala naisipang magpapayat? Marami akong dahilan. Una, dahil sa discrimination ng mga tao sa matataba. Hindi naman sa hindi ako proud sa katawan ko noon, pero aminin natin, nadidiscriminate talaga ang mga matataba dahil sa katawan nila. Pangalawa, gusto kong maiba naman. Lumaki akong malaki ang katawan eh. Gusto ko namang maranasan ngayon kung paano ang buhay ng isang taong may magandang pangangatawan. Panghuli, dahil sa'yo. Sa akin? Bakit naman isa ako sa mga dahilan mo? Kasi naisip ko na kaya baka hindi mo ako nagustuhan dahil mataba ako. Johanna, hindi yun ang rason. Ano? Ano yung rason mo bakit ayaw mo sa akin? Hindi lang talaga tayo compatible. Masaya kang kasama at gusto kitang maging kaibigan. Pero hanggang dun lang talaga yun eh. Hanggang dun lang talaga tayo pwede. Bilang magkaibigan. Kahit ganito na itsura ko? Kahit sexy na ako, ayaw mo pa rin sa akin? Hindi naman kasi ako nakabase sa itsura ng isang tao eh. Kapag nagustuhan ka ng isang tao dahil sa itsura mo, hindi pagmamahal ang tawag dun. Attraction yun. Ang pag-ibig, hindi parang namimili ka lang ng gulay sa palengke. Nabubuo yun sa pamamagitan ng samahan, ng koneksyon, ng pag-aalaga. Nabubuo yun sa pamamagitan ng emosyon. At hindi lang ng dahil sa nakikita ng mga mata mo. Mas nakabase yun sa nararamdaman ng puso mo. So wala pa rin talaga? Wala pa rin akong pag-asa sa'yo? Sorry talaga, Joanna. Ang totoo niyan, may nakilala na akong babae na nililigawan ko ngayon. Nung naging busy ka sa pagbabago mo sa buhay mo, may nakilala akong babae na nagustuhan ko. Grabe. Ang sakit palang ma-reject ng 2 beses, no? Joanna, bago ka magmahal ng isang tao, siguraduhin mo munang mahal mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan magbago para paibigin ang isang tao. Kusang nangyayari ang pagmamahal. Hindi yun pinipilit. Hindi rin yun pinaplano. Yun ang maganda sa pag-ibig eh. Hindi mo alam kung kailan yun darating. Tama ka. Tama yung lahat ng sinabi mo. Sorry, hindi ko na ipagpipilitan yung sarili ko sa'yo. Maganda ka, pero mas maganda ang kalooban mo. Kaya huwag ka sanang mapanghinaan ng loob dahil lang hindi kita nagustuhan pabalik. Alam ko namang hindi ka mahihirapang maghanap ng taong magmamahal sa'yo eh. Kasi lovable ka naman talaga. Salamat. O paano yan? Maiwan na kita. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Papadudot masakit pala ang masampal ng katotohanan. Kahit anong gawin kong pagpapaganda, payat man ako o mataba ay hindi talaga ako gusto ni Dennis at yon ang totoo. Ang sakit lang sa puso na matapos ang pagod at hirap na ginawa ko para baguhin ang itsura ko ay nauwi lang pala ang lahat sa wala. Ang malala ay habang nasa kalagitnaan ako ng transformation ko ay may iba na palang tinitibok ang puso ni Dennis. Masyado akong nagpaniwala sa posibilidad na kapag gumanda na ang figure ko ay magkakagusto na sa akin si Dennis. Yun ang pinanghawakan ko para paasahin ang puso ko sa isang bagay na hindi rin pala mangyayari. Doon ko lang napagtanto na hindi talaga ako gusto ni Dennis at nahirapan akong tanggapin ang katotohanan yon. Ang ginawa ko para makalimutan siya ay mas lalo akong nagbabad sa gym. Inaraw-araw ko ang pagpunta doon at ang frustrations na nararamdaman ko ay ibinuhos ko sa pagbubuhat ng bakal.
Maganda na ang pangangatawan ko noon pero mas ginusto ko pang mas pumayat pa. Pakiramdam ko noon ay hindi pa sapat ang katawan ko para sa iba, kaya na-addict na ako sa pagpapapayat. Lumipas ang mga taon, nakalimutan ko rin naman si Dennis. Pero kalakip nito ay hindi ko namamalayan na noong mga panahong yun ay unti-unti na pala ako nagkakaroon ng body dysmorphic disorder o ang hindi ko pagtanggap sa sarili kong katawan. Kahit gaano pa ka-healthy at kaganda ang katawan ko, ay lagi ko pa rin itong nakikitaan ng mali. Tuwing tumitingin ako sa salamin ay hindi pa rin ako satisfied at proud sa resulta ng paghihirap ko. Dumating noon sa puntong takot na akong kumain ng marami dahil baka tumaba ulit ako. Pagkatapos akong kumain noon ay pilit kong inilalabas ang laman ng tiyan ko para hindi ito maging taba. Napansin ni Remy ang problema ko. Lalo na nung nagsimula na akong mangayayat, Papa Dudut. Oh, Johanna, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Bigla ka na lang nawala pagkatapos nating kumain. Galing akong CR. Huwag mo sabihing isinuka mo na naman yung kinain mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano bang ginagawa mo sa katawan mo? Pinapatay mo ba sarili mo? Hindi ko mapigilan eh. Kusa na lang talagang lumalabas para bang inuutusan ako ng isip ko na hindi ako pwedeng kumain ng marami. Eh hindi mo nga naubos yung pagkain mo kanina. Yung kanin mo hindi mo nga nagalaw, madami na yon para sa'yo. Tignan mo nga yung sarili mo, pwede ka nang ilipad ng hangin sa sobrang payat mo. Eh hindi ba yun naman ang gusto ng mga tao? Mas pinapabura nila yung mga taong payat, mas maraming nagkakagusto sa mga mas sexy. Mas maraming privilege na nakukuha ang mga taong maganda ang katawan. Pero sumobra na yung kapayatan mo. Oo, maraming pumuri sa'yo nung nabawasan ang timbang mo. Pero masyado na yatang napunta sa utak mo yung mga papuri na yon sa puntong takot ka ng tumaba. Ano ngayon ang kinalabasan nun? Pilit mong pinapapayat yung katawan mo kahit sobrang payat mo na. Tingnan mo, pati pag-iisip mo nadadamay na rin. Ayoko lang na bumalik ako sa dati. Malayo ka na sa dati, Johanna. Wala nang tabay ang katawan mo, buto na lang talaga yung natira. Hayaan mo na nga ako. Anong hayaan? Bilang kaibigan, hindi kita kayang panoorin na pinapatay mo yung sarili mo. Dahil sa ginagawa mo, wala nang nutrisyong nakukuha yung katawan mo. Hindi healthy ang ginagawa mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Gusto ko lang i-maintain yung katawan ko. Hindi. May rason kung ba't ka nagkakaganyan. Dahil ba to kay Dennis? Anong kinalaman ni Dennis dito? Matagal na yung sa amin. Simula nung nireject ka ni Dennis, pinarusahan mo na yung sarili mo. Masyado ka na naging obsessed sa pagpapapayat. Walang kinalaman dito si Dennis. Tapos na ako sa kanya, nakapag-move on na ako.
Tsaka masaya na siya sa buhay niya, kaya huwag mo na siyang dinadamay dito. Kung ganon, bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Remy, wala naman kasi akong problema. Bakit mo ba pinipilit na may problema ako? Tumingin ka nga sa salamin. Ang laki-laki ng problema mo ngayon. Mental issue na yan. Nasa utak mo na yung problema. So sinasabi mo na babaliw na ako? Gusto ko lang naman pumayat. Gusto ko lang magkaroon ng magandang katawan. Anong mali doon? Payat ka na, Johanna! Sobrang payat mo na at sa totoo lang hindi na magandang tignan yung katawan mo. Tinatanong mo sa akin kung anong mali. Ang mali ay yung ginugutom mo yung sarili mo. May tawag dyan eh. Alam mo kung ano? Ano? Eating disorder. May eating problem ka na. Mabuti pa magpatingin ka na sa doktor para maayos natin yung problema mo. Wala akong problema. Wala akong sakit. Please! Concerned lang ako sa'yo. Gusto mo samahan kita magpakonsulta sa isang psychologist? May alam akong doktor na pwedeng tumingin sa'yo. Tigilan mo nga ako, Remy.